Ay nako, salamat. Naubos din ang paninda ko. Kala ko hindi pa mauubos eh. Hmm? Bakit parang ang daming tao sa bahay? Hapon na. Nagpila pa rin ang pasyente ng lolo. Kahit anong gawin mo, sa akin mapupunta ang babaeng to. Ano? Hindi ba talaga kita mapapakiusapan? He! Natigil ang babaeng naglalaway habang nakatali. Nakita niya nga, nakatitig sa kanya yon. Iba ang boses ng babaeng may sapi. Imbis na babae, malaking tinig ang lumalabas dito. Pakiusap ka, pre. Ayokong maging kaaway ang katulad ninyo. Kaya kung maaari, tigilan mo na ang babaeng to. Habang sinasabi yon ni Lolo Gudong, nakatitig pa rin ito sa apo niyang si Hilda. Nanglilisik ang mata nun, tapos titingin mula muka hanggang sa paa. Maya-maya pa, yung nakasaping kapre sa babae ay bigla na lang nawala. Ay, salamat naman sa Panginoon. Nasisiguro kong hindi na babalik pa ang kapre na yun. Salamat. Salamat, Gudong. Sige na, lumakad na kayo. At malayo-layo pa ang uuwian ninyo. Sige. Paglabas ng maglola, nakasalubong sila ng isang malaking mama sa pintuan. Meron itong dala na malaking bag at nakauniforme ng pangsundalo. Magandang hapon po. Ay, magandang hapon. Halika iho, pasok ka. Lolo? Oh, Hilda, andyan ka na pala apo. Naubos ko na po yung paninda kong prutas. Ay, mainam. Sige na, hindi pa ako nakakapagluto eh. Ikaw na lang ang magluto apo at meron pang magpapagamot. Totoo po niyan. Hindi po ako magpapagamot. Ha? Ano bang meron? Sundalo ka pala? Opo. Patitignan ko po sana tong gamit ko kung meron pa bang bisa to. Gamit? Asan ba? Nandito po. Ipinakita ng sundalo ang gamit niya sa matandang albularyo. Malakas pa naman to. San ba ito nanggaling? Bigay po sa akin yan ng kapatid ko. Isa ko kasing retirado yung kapatid ko. Tapos nung bago siya mamatay, pinamana niya sa akin yan. Kaya lang po ako nandito. Kasi gusto kong patignan kung meron pa ba itong bisa. Ay, meron pa naman. Malakas pa ito. Teka, saan ka ba naka-assign? Dito lang po sa probinsya na to. Sige, wag kang mag-alala. Kung sa palagay may wala na tong bisa, di kakargahan natin. Hilda. Lo? Magtimpla ka nga ng kape para dito sa sundalo. Nako, hindi na po. Nakakahiya naman. Hindi, wag kang mahihiya. Yun ding oras na yon, dahil sa 6:00 na ng hapon, isinama ng matandang Gudong sa kanyang pagdarasal ang medalyon ng sundalo. Makalipas ang 30 minuto, ibinalik ito ng albularyo sa sundalo nang hawakan yon ni Vince. Sadya nga namang napakainit at buhay na buhay. Ang init! Talagang nabuhay. Talaga. Iho. Madilim na. Hindi ka pa ba aalis? Magpapaalam na po sana ako pero... Pero ano? Pwede ho bang makilala yung apo nyo? Kayo talagang mga sundalo. Kung saan kayo nakadestino, mukhang hindi po totoo yun. Wala nga po akong kasintahan eh. Wala rin akong asawa. Sigurado ka riyan ha? Alam mo sundalo, ayokong may umaaligid na pamilyadong tao sa apo ko. Pangako po.
Sige, total meron ka namang gamit. Halata naman sa'yo na siyempre naman po. Sa hapon na yon nagkakilala si Hilda at si Vince. At pag-alis ng sundalo, may isang nagtanong kay Lolo Gudong. Lolo Gudong, palagay kayo kaya natanggal yung sapi nung babae kanina? Kasi nakita yung apo mo. Aminin mo na sa amin, Lolo Gudong. Yang si Hilda, marunong na yan manggamot. Kasi di naman matatakot yung nakasaping kapre doon sa babae, kundi siya manggagamot. Ay nako talaga. Hindi nga. Ayoko ngang pag-aralin ng lihim na karunungan ng apo ko. Bakit nung nakita siya nung nakasapi, bigla na lang parang natakot yung nakasapi. Ewan ko. Hindi ko alam. Sige, wag niyong sabihin. Teka nga, sandali nga lang. Ikaw talaga, Philip. Ano pa bang ginagawa mo rito? Hindi ba't ayaw mo sa mga ginagawa ko araw-araw? Noon yun. Ngayon idol ko na kayo ngayon. Kaya pinapanood ko yung klase ng panggagamot nyo. Ganon. Siyempre. Ang sabihin mo, gusto mo lang makita si Hilda. Hindi. Pangako. Sa gabing yon, patulog na sana si Hilda nang makaamoy ito ng usok ng sigarilyo. Agad siyang napabangon at nagbukas ng bintana para lumabas yung amoy. Lolo! Yung amoy ng sigarilyo nyo pumapasok dito. Ano ka ba? Hindi ako naninigarilyo, apo. Nandito ko sa kwarto ko. Bakit pumapasok yung amoy? Ewan ko. Hindi agad nawala ang amoy ng yosi. Iba yung tapang ng amoy nun kumpara sa amoy ng sigarilyo ng kanyang lolo Gudong. Grabe naman yung amoy na yan, lolo. Teka sandali. Pupunta ako dyan. Pagpunta roon ng lolo Gudong, umaalingaso pa rin ang amoy. Kita mo na. Hindi nga ako naninigarilyo, apo. Saan nang gagaling yun? Ewan ko. Agad na sinarado ng matanda ang mga bintana ni Hilda at ang matanda ay muling pumasok sa kwarto. Nahiga naman noon si Hilda, tapos napansin niya sa maliit na siwang ng dingding. Nakita niyang merong matang mapupula na nakasilip doon. Sigurado siyang mata yon kasi kumikislap-kislap pa raw yon. Sino ka? Apo, matulog ka na. Lolo, tulungan niyo po ako. Napatakbo si Lolo Gudong sa kwarto ng apo niyang si Hilda at itinuturo nito ang maliit na siwang ng dingding. Meron daw nakasilip na mapupulang mata ron, pero nag-iisa lang. Ano? Sino naman yon? Hindi ko alam, Lolo. Tapos kumikindat-kindat pa sa akin, Lolo. Ay, naku apo. Huwag mo sabihin. Natigilan ang matandang Gudong. Para ba itong may naalala kanina? Teka, hindi kaya't... Ano yun, Lo? Ay nako, huwag naman sana. Ayon sa pag-amin ni Lolo Gudong, hindi kaya't ito yung kapreng sumapi sa pasyente niya kanina. Dahil sa gustong kunin ng kapre ang pasyente. At nang makita si Hilda, mukhang si Hilda na ang planong kunin nun. Diyos ko po, wag sana. Wag naman ang apo ko. Lolo, ibig mo sabihin, nagustuhan ako ng kapre? Baka. Kaya siguro nawala yung sapi ng pasyente kanina nang makita ka. Nakita ko tumitingin yun sa'yo magmula mukha hanggang sa paa. Hala, lolo naman. Sana'y nagkamali ako. Sana talaga. Kinabukasan,
Sa likod bahay nila Hilda ay nagpitas na naman ito ng bunga. Ang bunga na nakukuha niya ay nilalako niya sa baryo. Marami ka na bang nakuha, Apo? Marami na, Lolo. Isang basket na uli. Sige na. Pagkakain mo ng umagahan, ilako mo na yan. Siya nga pala. Mag-iingat ka ron kay Philip, ha? Naku, hindi ko papatulan yun, Lolo. Alam ko naman. Ang sabi ko, mag-iingat ka sa kanya. Baka kasi may gawin siyang hindi maganda sa'yo. Lo, uuwi ako ng maaga kasi naalala ko yung nangyari kagabi. Dapat lang. Agahan mo talaga pag-uwi. Inilako ni Hilda ang dala nitong mga prutas. Nang mapatapat ito sa bahay nila Philip, nakita niyang lumabas yun habang may bitbit na plato. Tapos nakahubad. Hilda! Kain ka muna! Sinisenyasan ito ni Hilda na hindi na. Pero makulit si Philip na lumapit sa kanya. Halika na! Kain lang tayo. Wala akong gagawing masama sa'yo. Oo, alam kong mahal na mahal kita. Pero hindi ito ang tamang paraan para makuha ang loob mo. Yayayain lang kitang kumain tsaka nandyan sila nanay, sila tatay, yung mga kapatid ko. Magtitinda pa ako eh. Sige na, wag mo naman akong hiyain. Ikaw din, di mo matitikman tong special dinuguan ni inay. Ano? Dahil sa ito'y paborito rin ni Hilda, sumama naman siya kay Philip sa loob. At totoo nga naman na nandoon ang mahal nito sa buhay. Pinakain siya doon. Halata naman na mainit ang pagtanggap sa kanya. Ano? Sabi ko sa iyo sarap ba? Oo. Sige, magtitinda pa ako eh. Teka. Di ba nagtinda ka kahapon? Hapon ka na nga nakauwi, di ba? Inaantay nga kita eh. Oo. Sa palagay ko, Hilda, walang bibili sa'yo ngayon dito sa baryo. Kasi kanina, nakita kong may naglalako rin. Parang mga dayo eh. Ganon? Oo. Kung gusto mo, samahan kita sa kabilang baryo. Naku, malayo yun. Nakakapagod maglakad doon. Huwag ka mag-alala. Lalabas ko yung bisikleta ko rito. Angkas tayo, doon ka sa likod. Sa kagustuhan ni Hilda na mabenta ang dala niyang prutas, nagpunta sila sa kabilang baryo. Sa unang pagkakataon, ngayon pa lang niya napasok ang baryo na yun. Ang daanan kasi doon sa bandang itaas, tapos ang nasabing baryo papaibaba. Tinulungan siya ni Philip sa pagtitinda nung araw na yon. Prutas po kayo dyan oh. Lahat ng klase ng prutas, maliban sa ubas, meron po kami dito. Agad na naglapitan yung mga nakadinig at isa doon ay namumukaan ni Philip at ni Hilda. Teka, di ba yun yung babaeng huling pasyente ng lolo mo kagabi? Oo. Manang, magaling na ba yung apo mo? Ay magaling na. Talaga namang hangang-hanga ako kay Tandang Gudong. Buti naman ho. Sa tapat ng pwesto nila, merong isang malaking puno ng mangga. Hindi maiwasan ni Hilda na mapatingin doon. Hilda, anong tinitignan mo dyan? Yung mangga. Ang gaganda kasi ng bunga. Siyempre, panahon ng mangga ngayon. Iha, eto tale. Apo ka pala ni Gudong. Dodoblehin ko na ang bayad. Hindi kasi kami nakapagbayad kahapon kasi wala kaming dalang pera. Di naman po tumatanggap ng pera ang lolo. Kahit na, makatulong man lang siya pag-aaral mo. Sige na, kunin mo na ito. Salamat po. Habang papalayo sila sa bahay noon, napapalingon pa rin doon si Hilda. Ewan niya ba kung bakit, pero para bang ang kanyang mga mata ay hinahatak para doon
Uy Hilda, ano bang tinitignan mo dyan? Yung mangga. Bakit? Naglilihi ka? Pinaglilihan mo yung mangga? Hindi ah. Kala ko buntis ka eh. Wala nga akong nobyo. Sige, para maaga nating maubos to. Bandang tanghali, mabilis nilang naubos ang paninda. Kaya't nagbisikleta na sila papalabas ng baryo. Pero pagdating sa may titignan niyang malaking puno ng mangga, bigla na lang nasira yung bisikleta. Nako, ano ka ba naman? Ngayon ka pa nasira. Hilda, saglit lang ha. Kukumpunihin ko lang tong bisikleta ko. Pagagalitan ko lang. Sige na, Philip. Habang kinukumpuni ni Philip ang bike, patingin-tingin pa rin si Hilda sa malaking puno ng mangga. Ano bang meron sa manggan to? Para akong inaakit. Hindi na malayan ni Philip na si Hilda ay unti-unti nang naglalakad hanggang sa ito ay makarating sa puno ng mangga. Hilda! Ang ginagawa mo dyan? Halika na rito, uwi na tayo, gawa na yung bike. Oo, nandiyan na. Pag-uwi sa bahay, nagulat ang kanyang lolo Godong kasi kasama nito si Philip. Bitiwan mo apo ko! Lolo, huwag ka magalit sa kanya, hinatid niya lang ako. Basta, ayoko dyan sa pagmumukha mo. Lolo Godong naman, nagmagandang loob lang ako. Nagmagandang loob? O kinukuha mo loob ng apo ko? Lolo Godong, tatapatin na kita. Gusto ko talaga si Hilda. Katunayan, pwede ko nga siyang ligawan ng ayoko. Ayoko sa mga tambay. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao rito? Ako na isang albularyong hindi naman naniningil at walang pinagkakakitaan. Tapos yung apo ko, makakapangasawa pa ng tambay. Lolo Godong, masyado naman yatang advance yung pag-iisip nyo. Habang nag-uusap yung dalawa, si Hilda hindi nila alam kung saan napunta. Hanggang sa umalis na lang noon si Philip. Hilda! Nasaan ka na ba, apo? Nasaan ang batang yon? Wala siya rito sa loob ng bahay. Pag-ikot sa likod ng matandang Godong, nakita niya ang apo niyang si Hilda may kausap na isang lalaking matipuno. Maganda ang kutis ng balat. Hilda? Lo? Sino siya? Nagtatanong, naligaw daw. Iho, naligaw ka ba kamo? Oho. Saan ho ba rito yung daan papalabas? Bakit kasi diyan ka sa likod dumaan? Dapat tinunton mo yung kalsada. Ganun ho ba? Sige Hilda, ako'y magpapaalam na. Itinuro nila ang kalsada, kaya doon nagpunta yung lalaki. Bakit kumakausap ka ng ibang tao? Duda ako doon eh. Hindi normal ang kutis niya. Lolo naman. Lolo naman? Kasi ano, gwapo? Lo, nagtanong lang yung tao. Apo, sa panahon ngayon, maraming magkakagusto sa'yo. Nung maliit ka pa nga gusto kang kunin ng engkanto. Di lalo na ngayon dalaga ka na. Lo, kung kinakailangan mag-asawa ko agad, para hindi nila ako makuha, gagawin ko. Ano? Kung ganyan ang katwiran mo, ipapadala kita sa Manila. Doon sa isang kapatid ko. Manila? Ayoko dun, Lolo. Ang dumi-dumi dun eh. Maingay, mabaho. Kesa naman, mapangasawa mo lang yung tambay na si Philip. Di ba? Pagpasok sa bahay, laking gulat nila dahil sa pintuan ay naroon ang sundalong si Vince. Ay, nandito ka pala, sundalo. Pumasok na po ako kasi kanina pa ako tumatawag. Parang narinig ko nandun kayo sa likod. Pasensya na po. Hindi, okay lang.
Ano bang atin? Pakakargahan mo ba uli ang gamit mo? Ah, hindi po. Ang totoo po niyan, may dala po akong flowers at chocolate para po rito kay Hilda. Ano to? Nangliligaw ka na agad? Doon din naman pupunta nun eh. Di ba po? Yan! Yan ang gusto kong mangliligaw ng apo ko. Yung may pangarap sa buhay. Apo! Lo? Halika rito. Meron akong ipapakilala sa'yo. Iho, anong pangalan mo nga uli? Vince po. Anong apelyido mo? De la Vega po. Corporal Vince de la Vega. Philippine Army. Sige. Dalihan mo dyan, Hilda! Nandyan na. Apo. Siya, si Corporal Vince de la Vega. Infantry, Philippine Army. Pinapakilala ko sa'yo. Ang magiging asawa mo balang araw. Kompleto talaga. Hi. Hello. Para saan yung mga flowers tsaka chocolate? Para sa'yo. Nako, lolo kasi mahirap nang magkaroon ng asawa na sundalo baka kasi. Huwag ka mag-alala. Wala akong sabit. Siya nga pala. Parang nakita kita sa kabilang baryo. Kasama mo yung nakabisikletang payat na lalaking yung buhok hanggang balikat. Ano? Kasama mo si Philip nagtinda sa kabilang baryo? Mapilit siya lolo eh. Pag si Philip gusto mo, pag itong sundalo ayaw mo, lintek. Wala naman ho silang ginawang masama. Totoo niyan nakaangkas pa nga siya sa likod eh. Nandun ka? Oo. Kung di mo lang naitatanong, sa kabilang baryo, galing kami doon kanina. Ganun ba? Pero wala akong nakitang sundalo doon. Hindi mo talaga kami makikita. Kasi nandun kami sa kabilang eskinita. Magmula sa kabilang eskinita hanggang doon sa puno ng mangga na pinuntahan mo, natatanaw kita. Nasira pa nga yung bisikleta nyo, di ba? Oo. Habang nag-uusap sila, may pumasok na naman na isang pasyente. Bata yun. Batang maputla ang balat. Tao po! Magandang umaga po! May pasyente po. Teka, ba't ganyan ang kulay ng balat mo? Pwede po ba ako magpagamot? Pwede. Halika rito. Pag-upo pa lang ng bata, agad itong luminga papunta kay Hilda. Abot tenga ang ngiti ng batang yon, na kung titignan para ba siyang binatang umiibig sa dalaga. Hi ate! Hello, anong sakit mo? Sakit sa puso. Ano? Sakit sa puso? Aba, dapat ay doon ka nagpunta sa ospital, hindi dito sa albularyo. Masakit yung puso ko eh. Kasi magmula nang makita ko si Hilda, di na ako makatulog. Kaya ipapagamot ko ngayon yung puso ko sa lolo niya. Aba, niloloko mo ba ako? Totoo po yun. Mahal ko po yapo nyo. Hoy iho, ilang taong ka na ba? 13. Kaya pala para kang berat eh. Mangliligaw ka. Hindi ka pa nga tuli. Ay tuli na ako ah. Maliit pa lang ako noon, tinuli na ako ng lolo ko. Nakikita mo ba ako ha? Sundalo ka. Gano'n naman pala eh. Dapat alam mo rin kung saan ka lulugar. Hindi ako nakikipagpaligsahan sa'yo, Berat. Pero kung kinakailangan sabihin ko sa'yong manliligaw ako at akong sasagutin, aalis ka na ba? Ba't ako aalis? Wala namang masama magmahal ah. Mainam nga yun eh. Kahit bata pa, sinasabi ko na yung nararamdaman ko kay Hilda. Hoy bata, hindi ako nakikipaglaro sa'yo ha. Wala ka pang alam sa buhay. Magtrabaho ka muna. Para sabihin ko sa'yo, mahal ko apo mo. Magiging sa akin siya. Nagulat silang lahat nang biglang umasta ng ganon yung bata. Nagbago rin ang tinig nito habang naglalaway at nakatingin kay Hilda. Binitbit siya ni Vince papalabas ng bahay.
Ayon kay Vince, napakabigat ng bata. Kung susumahin para bang hindi ito normal na timbang ng mga batang gano'n ng edad. Babalik ako! Babalik ako, Hilda. Magiging akin ka rin. Umalis ka na! Ang batang yon naglingid lang sa malaking puno. Bigla na lang itong nawala. Nawala? Saan nagpunta yon? Lagot. Timing. Anong timing? Mukhang magkakaroon din ako ng karibal dito. Mukhang hindi tao eh. Siya nga po pala, Lolo Gudong. Sa isang araw, simula na po ng bakasyon ko. Pwede po bang dito na lang po ako magbakasyon? Ano? Bakit di ka umuwi sa mga magulang mo? Malayo po eh. Ganun ba? Nasaan ba sila? Nasa Bulacan po si tatay. Si nanay, nasa Nueva Ecija. Di dalawin mo sila. Lolo naman, kung gusto nga rito ng tao eh. Wag po kayo mag-alala. Hindi po ako magiging pabigat dito. Sige, kung yan ang gusto mo. Kinabukasan, sumabog ang balitang si Philip daw ay nakitang nakasabit sa puno ng pabaligtad. Wakwakan tiyan, putol ang ari, tapos ang muka ay hindi na makilala dahil parabang binalatan ang anit niya papunta sa muka. Hala, si Philip yan. Siya nga yan, apo. Halos hindi makilala. Kayong mga taga rito, wala ba kayong nakita kung sinong gumawa nito sa kanya? Hindi po ako taga rito. Doon po ako. Huwag kang sumagot pag di kita tinatanong. Sir, si Philip ba talaga yan? Base sa mga tao rito, siya nga raw si Philip. Maya-maya pa may umiiyak na isang babae. Tapos sa bandang likod meron na naman. Ayon sa pagpapakilala ng mga ito, kasintahan daw sila parehas ni Philip. Sabi naman ng mga tao, mukhang ang gumawa nun kay Philip, yung mga lalaking natapakan niya ang ego. Pero ayon naman sa kapitan ng barangay, mukhang hindi matinong taong gagawa nun. At sino ba namang gagawa ng ganon? Nilaslas ang katawan. Tanggal ang laman loob. Namumukhaan ko ang taon to. Sangkot siya sa drugs. Isa pa yun sa titignan namin na dahilan. Baka meron siyang nasagasaan o kaya naman alam nyo na. Sige, ibaba na yung bangkay. Dinala na sa presinto ang bangkay ni Philip, habang yung dalawang babae wala pa ring tigil sa pagiyak. Kinausap sila ng pulis at sinabi nilang meron nga raw banta sa buhay si Philip, pero ang nagbabanta hindi raw tao. Hindi ho tao. Hindi tao nagbabanta sa kanya. Anong ibig mong sabihin doon? Sir, kagabi lang ho magkasama kaming dalawa. Ngayon, habang naglalambingan kami sa kwarto, may tumatawag sa kanya sa bubong. Nanggagapang sa bubong yon. Ngayon, nilabas siya ni Philip. Pagpasok ni Philip naman, sabi niya, meron daw parang aso na nanggagapang sa taas na nagsasalitang parang tao. Baka naman aswang. Hoy, anong aswang ang sinasabi mo dyan? Sir, isa ho akong albularyo. Kaya natural lang din na naniniwala ako sa mga aswang. At yung ganyang tipo, talagang aswang ang gumawa niyan. Pati ba ang pagputol ng ari? Ganun ba? At paano mo sa amin mapapaliwanag yun? Basta, sir, yun ang pagkakatingin ko. Ayon din sa isang babaeng kinunan pa nila ng statement.
Dahil nga ito ay sangkot sa drugs. Meron ding mga tao talagang nagbabanta sa buhay ni Philip. At isa yon sa tinitignan ngayon ng mga pulis. Isang araw pa ang lumipas at bumalik na si Vince. Magandang araw po. Magandang araw. Bakasyon mo na? Oo. Si Lolo Gudong. Nandun sa likod, may ginagawa roon. Pinuntahan ni Vince ang matandang Gudong at nakita niyang kakaiba ang ginagawa ng matanda. Para saan po yung pausok na yan, Lolo? Oh! Nandiyan ka na pala. Kararating lang po. Ito'y ginagawa ko para sa pagpapabunga. Meron kasi akong paniniwala na kapag pinausukan mo ng kamangyan ng mga alaga mo rito, lalong dadami ang bunga at lalayuan pa ng mga elemento. Ganon? Parang kakaiba po yun ah. Teka, nakasibilyan ka ngayon. Bakasyon ko na po. Oo nga pala, munti ko nang makalimutan. Dito ka pala titira. Opo, katunayan may mga dala po ako mga pangilang araw natin. Para po hindi naman ako maging pabigat sa inyo. Siya nga po pala, nabalitaan ko yung kasama ni Hilda yung Philip. Nakabitin daw po na wakwakon tiyan. Oo. Sinabi ko kay Hepe na baka aswang ang gumawa nun. Kaya lang pinagtawanan ako eh. Hindi sila naniniwala sa mga aswang? Parang ganun na nga. Sa bagay po. Pero kung meron naman po makapagtuturo kung sinong salarin, kayang-kaya naman nilang hulihin yun. Sa bagay nga. Sige't susunod na ako ron sa loob. Opo, sige po. Maya-maya pa merong dumating na isang matandang tsismosa. Paring Gudong! Paring Gudong! Sino ba yan? Pare! Pare, ikaw pala yan. Pare, may sasabihin ako sa'yo. Ano ba yan? Pare, dinideklara ng mga pulis na case close na raw ang nangyari doon sa adik-adik na namatay. Kay Philip? Oo pare. Ayon daw sa mga yun, isang mabangis na hayop lang daw ang pumatay sa kanya. Paano naman daw huhulihin ang hayop na yun? At paano naman daw ikukulong? Pare, albularyo ka hindi ba? Sa palagay mo, ano talagang may gawa nun? Pare, una pa lang sinabi ko ng aswang ang may gawa nun. Kaya lang hindi naniniwala si Hepe. Tama nga naman sila, paano nila aarestuin ng aswang? Aswang? Pare, totoo ba mga aswang? Sa side ko pare, totoo talaga yon. Ewan ko lang sa inyo. Kung ako lang po tatanungin, totoo talaga mga aswang. Teka, sino naman tong guwapong binata na to? Vince po. Manliligaw po ako ni Hilda. Isa kang militar po. Militar. Nako, delikado ka iho. Bakit naman po? Militar ka pala. Mahirap magdidikit sa'yo. Baka mamaya maambos ka ng mga NPA, baka pati kami madamay. Hindi naman ho tayo madalas magkasama. Ngayon nga lang kayo napunta rito, di ba? Oo nga pala. Sige na pare, binalita ko lang ang nangyari. Sa araw na yon dumagsana naman ang mga pasyente. Pero may isa doon ang hindi makalimutan ni Vince. Magpapagamot ka ba? Oho. Nakita mo namang butas-butas ang aking katawan. Na paano ba yan? Ewan ko. Albularyo ka, dapat alam mo yan. Huwag ka namang sumisigaw. Gamutin mo na ako, parang awa mo na. Ayon kay Lolo Gudong, ang lalaking masungit ay nabarang. Tinatanong naman siya ni Lolo Gudong kung meron daw ba siyang nakabanggang tao. Nakabangga? Wala pa naman akong nakabanggang tao. Pero sa palagay ko, kung usaping pagmamahal, may makakabangga na ako. Oh, teka, bakit sa akin ka nakatingin? Gagamutin mo ba ako o hindi? Papatayin mo ba kung sinong gumawa nito? Sagot! Conforme. Una sa lahat,
Ayoko yung ako na tumutulong pero ako pa'y sinisigawan. Yung para bang inuobliga ako at para bang nabayaran ng aking pagkatao. At isa pa, hindi ko ginagamot ang taong hindi nagsasabi ng totoo. Bakit? Ano pa bang gusto mong marinig sa akin? Hi, Hilda. Kilala mo apo ko? Sino ba namang di makakakilala sa magandang babaeng yan? Marami nagkakagusto sa kanya. Katulad ng lalaking isinabit sa puno na tinanggalan ng aray winakwak ang tiyan. Kinain ng laman loob. Ganon. Lolo Godong, paalisin nyo na kaya yan. Bakit? Pasyente pa rin naman ako, di ba? Di ba? Pasasaan pat? Naging mahusay kang albularyo. Kung hindi mo lang din pala ako tutulungan. Sinubukan naman ni Lolo Godong pagalingin ang taong yun. O kaya na may tawagin kung sino ang gumawa nun. Sa kasamaang palad, wala namang pumasok. Niloloko mo ba ako, ha? Ano? Bakit naman kita lolokohin? Hindi ka binabarang lintik ka. Walang nangaano sa'yo. Sigurado ka. Aswang! Aswang po yan! Ang lakas ng loob mo. At dito ka pa talaga nagbago sa loob ng bahay ko. Hindi ka ba tumitingin sa paligid mo? Wala akong pakialam. Hindi tatalab sa akin yan. Nang makita ng mga tao ang pagpapalit ng anyo ng lalaki, lahat sila nagpulasan. Ang tanging natira si Hilda, si Vince at si Lolo Godong. Tumayo yun at pumunta sa kwarto kung nasaan nagtatago si Hilda. Hinarang siya ni Lolo Godong pero hinawi lang siya nun. Sa lakas ng lalaking naging aswang, para silang walang laban nung oras na yon. Halika! Sumama ka sa akin at iaalay kita sa aking Panginoon. Wag! Hayop ka, bitiyon mo siya! Binaral siya ni Vince ng 4 na beses. Pero tila ba walang talabang baril niya ni hindi man lang natinag ang aswang. Nang balingan siya nito, agad siyang inundayan ng suntok nun sa muka. Kaya tumilapon siya sa lagayan ng langis ng matanda. Halika! Sumama ka sa akin! Akin ka na! Hindi! Ayoko! Pare-pareha silang walang nagawa nung oras na yon. Maging ang mga taong nagtatago sa gilid, takot na takot. Yun ding araw na yon sumabog ang balitang may lumusob na aswang sa bahay ng albularyo. Kasalanan ko to eh. Wala akong nagawa. Nakalimutan kong meron pala akong gamit. Nandun kasi sa bag eh. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Vince. Naniniwala ako na mabubuhay pang apo ko at hindi siya sasaktan ng aswang na yon. Hindi mo ba narinig ang sinabi niyang iaalay daw siya sa kanyang Panginoon? Tapo! May mga pulis. Magandang umaga, sir. Magandang umaga sa'yo. Totoo ba? May nang kidnap sa apo mo? Yes, sir. Diyan po sila gumawa. Parang may ipulbura rito. Sir. Militar po ako. Nagpaputok ka ng baril? Yes, sir. Kinikidnap yung kasama naming babae. Alangan namang hindi ako magpaputok. O ano nangyari? Napatay mo ba yung suspect? Hindi nga eh. Kasi hindi siya tao. Aswang siya. Ano? Totoo ho yun. Kung kayong mga pulis hindi naniniwala sa mga aswang, kaming mga militar na aktibo sa kabundukan, naniniwala kami riyan, lalo na't kapag naranasan namin. Bueno,
Sumama ka sa amin sa presinto. Ano? Bakit? Nagpaputok ka, hindi ba? Teka lang, Hepe. Imbis natutukan nyo ang pagkawala ng apo ko at pagdukot ng halimaw na yon, bakit yung kasama ko militar ang huhulihin nyo? Hindi ba dapat magtulungan tayo para makuha natin si Hilda? Pagkatapos noon, sige. Tsaka kayo mag-imbestiga. Tsaka yung baril ko. Service firearms ko ito, sir. Walang problema sa akin, harap ako. Nakinig naman si Hepe sa sinasabi ni Vince. Kaya nga't yun ding araw na yon sumama si Vince sa paghahanap kung saan dinala si Hilda ng mga aswang na yun. Inabot sila ng dilim. Ni maski bakas ng aswang wala silang nakita. Babalik na tayo sa presinto. Gabi na. Wala tayong makikita rito. Sige sir, salamat ho. Hindi pa rin sumuko si Vince sa paghahanap kay Hilda. Siguro po lulugutong. Mas mainam na umuwi na lang kayo. Hayaan niyo na po ako. Sanay ako rito sa kabundukan. Gagamitin ko po ang skill ko para mahanap ko siya. Pero aswang ang kalaban mo. Nakita mo naman na yung baril mo. Hindi man lang sila tinablan. Kung hindi po sila tinatablan, sisiguruhin ko po sa pagkakataon na ito. Natatablan na sila. Hindi ko lang po kasi suot yung gamit ko eh. Sige na po, umuwi na po kayo. Sige, pero kapag hindi ka pa dumating bukas, susunod ako sa lugar na ito. Kayo po ang bahala. Naghanap-hanap si Vince nang pwedeng puntahan ng mga yon, hanggang sa napadpad ito sa isang masukal na bahagi. Laking gulat niya dahil merong lumang kubo at halata mong may tao. Aba, may tao sa kubon to, pero walang bakas. Napatingin siya sa itaas dahil sa kakaibang tunog ng ibon. Sigurado ako, heto na yun. Hindi ako maaaring magkamali. Bilang isang sundalo, meron itong training. Yung training na hindi maririnig ang bawat pagtapak niya sa mga dahon. Yun naman ang ginamit ni Vince, kaya't tuluyan siyang nakalapit sa kubo. Napapakinggan niyang merong tao sa loob. Pinapakinggan din niya kung naroon ba si Hilda o kaya na may pag-uusapan ng mga lalaki. Wala rito si Hilda. Laking gulat na lang noon ni Vince nang biglang merong dumagit sa kanya, pero hindi siya nakuha. Sa mga oras na yon alam na ng mga tao sa loob na merong tao sa labas. Agad na lumabas ang 3 lalaki na may bitbit na baril. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Mga kaibigan, hindi ako kalaban. Hinahanap ko yung babaeng tinangay ng mga aswang. Aswang? Anong sinasabi mong aswang? Teka, parang kilala kita. Ha? Oo, tama. Sundalo ka, di ba? Ayaw sanang aminin ni Vince kasi baka mga rebelde ang mga yun. Pero pinaikutan siya ng mga ito at dinisarmahan. Hindi siya nakapalag dahil nakatutok na sa kanya mga baril. Sundalo? Sundalo ah! Sinuntok siya ng isa sa likod. Yung isa sa muka, yung isa sa tagiliran. Binuhat siya ng mga ito at ipinasok sa loob ng lumang kubo. Sundalo, minamanmanan mo ba kami ha? Hindi kayo pakay ko. Hinahanap ko talaga si Hilda. Katunayan may dumagit nga sa akin sa likod eh. Kala ko kasamahan nyo. Ganon ah. Binugbog siya ng mga yon. Hanggang sa maya-maya pa bumukas ang pintuan at may pumasok na isang matandang. Wala namang hawak na bakal. Itigil nyo na yan, Double B! Kayo pala, Lo. Lo, bakit nandito kayo?
napunta ako rito para iparating sa inyo na yung baryo natin may namatay na naman. Anong ginagawa nyo rito? Bakit hindi kayo kumilos? Hindi ba't napag-usap-usapan natin na papatayin nyo ang aswang na nanggugulo sa baryo? O sino yung lalaking yan? Bakit dugoan? Militar eh. Militar? O ngayon? Hindi naman kalaban ng mga militar. Pero lo, mga armado kami. Baka mamaya... hindi. Hindi kayo pinunta ko rito. Hinahanap ko si Hilda, yung tinangay ng aswang. Sino ba kayo? Mga rebelde ba kayo? Hindi sila mga rebelde. Mga sibilyan sila na nag-aarmas para labanan ang mapanalasang aswang sa aming baryo. Pakawalan niyo siya. Pinakawalan nila si Vince. Tapos ginamot ang sugat. Pare, pasensya ka na. Kala kasi namin minamanmanan mo kami. Baka kasi may kasama ka dyan, bigla kaming raidin dito dahil mga armado kami. Alam nyo, naunahan nyo lang ako eh. Pero kung di nyo ako naunahan, nasisiguro akong tumba kayong tatlo. Bugbog sarado ka na, nagyayabang ka pa. Tama na yan! Magsigsilakad na kayo, Double B, Double C, Double T. Ano? Double B? Double C? Double T? Iba mga pangalan nyo ah. Code name lang yon. Sige na, iwanan nyo na kami rito. Tatang, salamat po ah. Wala yon. Teka nga, anong sabi mo kanina? May hinahanap kang tao? Taga saan ka ba? Taga Baryo Sumugay po ako. Doon po ako nang galing kay Lolo Gudong na isang albularyo. Hinahanap ko po yung apo niyang si Hilda kasi tinangay po ng aswang na nagkagusto sa kanya. Ganun ba? Pinipeste rin pala ng mga aswang ang baryong yon. Halika, akain kita. Pumunta tayo sa baryo. Kaya ko ho. Sumama siya sa baryo ng matanda. At doon niya nakita ang katahimikan. Yung katahimikan na halata mong may itinatagong takot sa dilim. Lo, wala namang aswang lo. Nasuyod na namin tong buong baryo. Siya nga naman lo. Kung ganon, tara sa bahay. Teka, bakit kasama niyo pa yan? Basta isasama ko siya. Makakatulong natin siya. Pinapasok siya sa loob. At nakita doon ni Vince na meron pang mga baril na nakasabit sa dingding. Ayon sa matandang kausap niya, ang mga baril na yon binigay sa kanya ng dati niyang kaibigang rebelde na sa panahon na yon nakabaon na sa lupa. Huwag ka matakot. Hindi naman kami masyama. Opo, ramdam ko naman po yun. Tsaka, hinahanap ko lang po talaga si Hilda. Kahit sabihing mga rebelde sila, di naman ako natatakot eh. Magpasalamat ka't di kita pinutukan. Kasi, maangas yung dating mo eh. Masyado kang gwapo para sa akin. Palagay ko, yung hinahanap mo, kabit mo no? Hindi ah. Kabit mo yon. Kayo kung saan kayo madestino, meron kayong babae. Hindi totoo yun. Binata nga ako eh. Tama na yan. Ganito ang plano. Kayong tatlo, magkakasama kayo nila Vince na lalakad. Pupunta kayo sa bandang dulo ng bundok. Bandang dulo? May bundok ba rito? Oo, meron. Hindi mo lang halata kasi gabi. Diyan sa dulo ng kabundukan, may nakatira dyan na isang pamilya na pinaghihinalaan naming mga aswang. Tapos? At bukod pa ron, hindi lang aswang ang nakatira doon. Meron ding isang malaking puno doon na sa palagay namin, doon nagtatago ang mga yon. At kahit ikot-ikutan mo ang puno na yon, hindi mo makikita ang mga hinahanap mo lalo na't kung itinago sila ng kanilang Panginoon. Panginoon? Oo. May sinasambang kapre ang mga yan. Hindi ko alam kung ano naging usapan nila at kung papaano nila nakasundo ang halimaw na yon. Basta yun ang duda ko.
Nagkasundo-sundo sila sa gabing yon. Nagtungo nga sila sa sinasabing dulo ng kabundukan. Tama ang hinalang merong 2 bahay. At sa tabi noon, merong isang napakatabang puno. Mataas din yon, halos 3 palapag ng bahay. Yung taba ng puno hindi kayang akapin ng 5 tao. Yan ang sinasabi kong bahay. At yung malaking puno, malamang nandyan yung kapre. Lo, tignan mo. May lalaki may dalang banyera. Ano kaya laman nun? Ibinuhos ng lalaki yung laman ng banyera. Dahil sa medyo madilim, konti lang ang sinag ng buwan. Hindi nila nakita kung anong ibinuhos doon. Pero naamoy nila yung parabang napakasangsang na amoy. Baho! Baho naman dito, Lo! Diyos ko, palagay ko, sariwan dugo ng tao yon na meron kasamang mga nabubulok na laman. Alay siguro yon. Ganito usapan. Ako ang unang papasok. Teka, sandali lang. Paano kung maramdaman kanila? Huwag kayo mag-alala. Ako nga, nakalapit ako sa kubo nyo nang di nyo alam eh. Sabagay. May training ka nga pala dyan. Unti-unting lumapit si Bane sa kubo. Naramdaman niyang merong tao sa loob. Tapos may babaeng umuungol ng mahina. Babalik na sana siya sa mga kasamahan niya nang makumpirmang nandon ang babaeng hinahanap niya. Pero nang mapatapat siya sa puno, bigla na lang merong malakas na puwersang tumama sa kanya kaya't bumulagta si Vince. Agad na nagtatakbo yung 4 para tulungan siya. Pero hindi pa man sila nakakalapit. Bumulagta na rin silang 4. Maya-maya pa may mga lalaking lumalabas mula sa kubo. Iba na itsura ng mga ito. Hindi na katulad ng kanina na mukha pang tao. Oy, may mga bisita pala tayo. Magandang gabi. Anong maganda sa gabi? Sabagay, may pagkain nga namang lumalapit kaya maganda ang gabi. Dinakma sila ng mga yon. Dahil sa lakas ng mga ito, hindi sila basta nakawala. Ipinasok sila sa loob at doon nila nakita si Hilda, pati na rin ang ibang babae. Hilda? Hilda! Nakaupo lang si Hilda tapos tulala at hindi makapagsalita. Hindi rin ito basta makakilala. Wala na. Kinuha na siya ng aming Panginoon. Anong Panginoon ang sinasabi mo dyan? Lahat ng mga babaeng yan, kukunin muna ng aming Panginoon, tapos kakainin namin. Hindi niyo yan pwedeng gawin. At ano pang magagawa mo? Nakatali ka na, wala ka ng baril. At kahit may baril ka, hindi kami tatalaban yan. Teka lang. Kilala ko siya. Yan yung lalaking nangliligaw rito sa babaeng to. Oo, namumukaan din kitang hayop ka. Ikaw yung kumuha kay Hilda. Tama. Ako nga. Ang galing mo. Natunton mo kami. At kasama mo pa mga taong to. Kahit na gano'n ang bilang nila at mas marami sila sa mga lalaki doon, alam nila na wala silang kalaban-laban. Itinali sila ng mga ito tapos ikinulong sa likod. Doon ay tinanggalan sila ng pagkakapiring at kinalagaan ng tali. Anong gagawin natin ngayon? Ikaw mag-isip, Brad. Sundalo ka, di ba? Sanay ka sa mga gantong sitwasyon. Sabagay, mahina rin ulo ng mga yun eh. Tinanggalan tayo ng piring. Anong gagawin natin ngayon? Lolo! Hoy, mag-isip kang maigi! Sundalo! Ganito. Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa isip nila. Hindi natin alam kung hanggang kailan nila tayo bibihagin dito.
Pero sa oras na may lumapit at meron silang gustong kunin sa atin. Ikaw sa pintuan. Ako? Ba't ako? Basta. Payat ka eh. Tsak na hindi ka agad magugustuhan nun. Nang dahil doon papasok sila sa loob. At nandun ang pagkakataon natin para bumawi. Tama. Tama doon si Vince. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, isa sa mga aswangan lumapit. Hindi na tao ang itsura nun. Mapupula na kasi ang mata tapos matutulis ang pangil. Hoy! Halika rito! Ako ba? Ikaw nga! Halika rito! Ikaw lumapit. Ikaw ang may kailangan eh. Ganon. Ginagalit mo ba ako? Binuksan noon ang pintuan at pumasok sa loob. Ang usapan, yung isa ang unang kakana. Nang ito'y nasa kalagitnaan na ng kulungan, pinagtulong-tulungan na sila ni Vince. Dahil sa meron itong kutsilyo sa tagiliran, mabilis yun inagaw ni Vince at sinaksak sa batok. Pagsaksak sa batok, hiniwa niya pa yun hanggang sa tuluyang naputulan ng ulo ang aswang. Dalian nyo! Tumakas na tayo! Tsak na yung dugo nito, naaamoy ng mga yun. Nagtakbuhan na agad sila hanggang sa nakapasok sila sa mas magubat na bahagi at napahinto si Vince. Hoy! Ba't huminto ka pa? Halika na! Mauna na kayo. Hindi ako alis dito hanggat hindi ko siya nakukuha. Binalikan ni Vince yung bahay. Nakita niyang bukas na yung bintana at pintuan pero wala nang katao-tao. Hilda! Asan ka na, Hilda? Yung mga kasama niya akala niya'y nauna na. Ganun pa man hindi siya pinabayaan at bumalik din ng mga yun. Sundalo, wala sila rito. Sa palagay ko nariyan sila sa kanilang sinasamba. Mukhang kasalukuyan ng inaalay ang mga babae. Saan? Sa punong yan? Sunugin natin. Tinangka nilang sunugin ng puno sa pamamagitan ng mga tuyong sanga pero hindi yun nasunog. O hindi, ibang klaseng puno to. Yan ang senyales na may nakatira. Kung ganon, kailangan natin magantay ng pagsikat ng araw. Doon tayo babawi. Sige, bahala na. Patay na kung patay. Yung kubo ng mga aswang sinunog nila nung oras na yon. At ilang oras pang lumipas papasikat na ang araw. Lalabas na kaya sila? Sigurado ako. Alam mo kasi ang kapre, iba ang kapangyarihan niyan sa mga aswang. Maya-maya pa. Mula sa likod merong 2 lalaking lumalabas. Ayun na! Ayun na nga sila! Pero wala yung mga babae, lolo. Kaya nga. Nagulantang ang mga lalaki nang makita nilang tupok na ang bahay nila. Nagsisigaw ang mga yun, nagsigsiangil tapos tinubuan ng mga pangil. Hindi na nakati si Vince kasi hindi niya nakita si Hilda. Hoy! Nasaan si Hilda? Wala na siya. Hindi totoo yan. Bawiin mo yung sinabi mo. Inalay na namin sa aming Panginoon. Kayo ba ang sumunog sa bahay namin? Oo, kami nga. Mga peste kayo. Nilabas nila ang kanilang mga baril at pinagpapaputukan ang mga lalaking aswang. Dahil sa araw, nung mga oras na yon, hirap silang kumilos. Mabilis nilang napatumba yung 2. Yung isa naman ay tumalon pa sa gilid ng rumaragas ang tubig. Hoy! Nasaan si Hilda? Wala na siya. Ano? Yung totoo? Wala na siya. Inalay na namin siya sa aming Panginoon. Walang yaka. Puputulin ko yung ulo mo pag di ka umamin.
Wala na siya. Kahit patayin mo pa kami. Bakit niyo ba ginagawa to? Ha? Ano bang mapapala ninyo? Marami. Marami kaming mapapala. Katulad na lang ng karagdagang kaalaman at buhay. Buhay? Tinablan nga kayo ng bale. Mamayang gabi pa yon epektibo. Yung kasama naming nakatalon siya hindi tinatalaban ng bala. Ganon. Pwes, pasensyahan na lang tayo. Sa galit ni Vince, tinadtad niya ng barilang muka ng aswang at ganon din ang ginawa ng iba. Vince, umalis na tayo. Baka nga wala na. Hindi po pwede to. Siya ang gusto kong mapangasawa. Vince, kahit anong gawin natin, hindi natin mapapabagsak ang puno na yan. Nakita mo naman. Paano pa niyang ilalabas ang babaeng minamahal mo? Pagka ganyang usapin, albularyo na ang kailangan dyan. Albularyo? Oh. Doon niya naisip si Lolo Gudong. Mas kakailanganin niya ito sa oras na yun. Mabilis siyang umuwi kahit na duguan ang kanyang suot. Pagdating doon, laking gulat niya dahil meron itong bisita. Lolo Gudong! Nandiyan ka na pala. Napatay namin yung dalawang aswang. Si Hilda? Nasaan si Hilda? Tinago nung kapre. Kapre? Anong ginawa nyo? Sinunog namin yung bahay ng kapre. Pero hindi nasunog eh. Parang merong malakas na tubig o hangin na pumapatay sa apoy. Maski nga yung dahon di man lang na ano eh. Pero yung aswang na kumuha sa kanya buhay pa. Yung dalawang kasama noon napatay na namin. Anong namin? Sinong kasama mo? Yung tatlong may pangalan na Double B, Double C, Double T, tsaka yung matandang lolo nila. Sabi sa akin ng matanda ron, albularyo na raw ang kailangan ngayon. Albularyo? Tama-tama. Naririto ang kaibigan ko. Hiningan ko na ng tulong. Kaibigan? Sino siya? Anong kayang gawin ng taong yan? Kumusta ka, kaibigan? Mabuti. Albularyo ka? Teka, ang bata mo pa. Mukha lang. Kalma ka lang. Nararamdaman kong buhay pa'y mapapangasawa mo. Pero hindi na kailangan pang abuti ng dilim. Malayo-layo din yun. Ganun ba? Paano? Tara na. Teka. Magpahinga ka muna. Naku, hindi na. Buhay ng apo mo nakataya rito eh. Siya nga ho pala. Sino ho ba kayo? Siya ang matalik kong kaibigan na si Kanole. At kung hindi ako nagkakamali yung suit mong yan, sa akin yan ang galing. Ito? Oo. Teka lang. Taga Bulacan ka? Oo. Paano niyo po nalaman? Uniforme mo yon. Sa iyo yun, hindi ba? Opo. Sabi ko na eh. Binigay ko yan sa kapatid mo. Siguro ipinamana sa'yo, di ba? Opo. Wala nang oras para pa sa talastasan. Pagkatapos lang uminom ng tubig ni Kanole, umalis na sila. Teka, anong baryo to? Nandirito yung tatlong magkakapatid. Teka, Gudong? Aba, Milencio, buhay ka pa pala. Magkakilala kayo? Ay oo, kalabang ko yan noong araw. Ikaw talaga, Milencio. Hanggang ngayon mataas pa rin ang pride mo. Tinalo mo man ako sa intrams noong araw pero hindi sa puso ni Isabel. Pagkatapos nito, Gudong, magtutuos pa tayong dalawa. Tama na yan, Lolo Gudong. Tata Milencio, wala na tayong oras. Tama na yan. Tara na. Lumakad pa sila ng isang oras hanggang sa narating na nila ang tupok na bahay. Sa ilalim ng isang malaking puno nakita nila ang aswang na nakatakas. Sa harap nito ay merong babaeng walang malay at hawak-hawak niya ang ulo nun. Siya ba yung... Ikaw nga! Ibigay mo sa akin si Hilda! Hindi.
hindi ko siya ibibigay sa'yo. Kumilos ka na. Hindi niya pwedeng mapatay ang katawan tao ng babae. Oo. Sinugod siya ni Vince habang hawak-hawak ang gamit na binigay ni Canole. Mabilis ang kanyang pagkilos, kaya't nabitawan ng gabunan si Hilda. Wala siyang awang pinagsasapakang mukha nun, pero gumaganti ang aswang sa pamamagitan ng matutulis nitong pangil at kuko. Ramdam ni Vince na tinatamaan ng mukha niya at katawan, pero hindi niya yon iniinda. Mamamatay ka na! Wika pa ni Vince. Ang naging partisipasyon naman noon ni Canole ang magdasal. Tapos niriritualan ang labas ng malaking puno upang sa gayon ibalik ng kapre ang nawalang ulirat ng babae. Habang nakabulag tayong babae, dinampot ito ng kanyang lolo Gudong. Iha! Iha! Gumising ka, Iha! Siya na ba ang apo mo, Gudong? Kay Isabel? Ano? Kay Isabel? Sa anak namin ni Isabel? Oo. Akala mo siguro uubra ka sa akin. Ito pa! Isang malakas na saksak sa leeg ang ginawa ni Vince, dahilan kung bakit tumagos sa batok ng aswang ang kanyang patalim. Paghugot niya ng panaksak, tinagpas niya ang leeg ng aswang. Tumila po ng ulo noon sa tatlong magkakapatid. Sa galit ng mga yon, pinagdudurog nila yung ulo ng aswang, habang ang katawan nito ay pinagbabaril nila hanggang sa maubos yung bala. Hilda! Hilda! Manong albularyo, may babalik pa ba siya? Shh. Meron akong naririnig. Nadidinig pala ni Canole ang matinding galit ng kapre sa loob dahil para itong sinisilaban sa init. Maya-maya pa, yung puno ay umuuga kaya't naglaglagan ang mga dahon at sanga hanggang sa si Hilday bumalik na ang ulirat. Apo! Gumising ka na, Apo! Lo? Salamat naman at gising ka na. Tara na, umalis na tayo. Tama, umalis na tayo. Dahil sa oras na dumating pa yung tinatawag ng kapre, pare-parehas tayong dadatnan dito at tsak na malilintikan tayo sa mga gabunan. Alam ni Canole na mas matataas na uri pa ng gabunan ng darating. Kinakailangan nila yon iwasan. Kung siya lang kaya niyang lampasan ng mga yun. Pero paano naman ang mga kasama nila? Binitbit ni Vince ang lupaypay na katawan ni Hilda at nakarating sila sa bahay ni Tandang Melencio. Melencio, wala ba tayong soft drinks dyan? O kaya naman cake? O kaya lechon? Aba, demanding ka pang matanda ka. Ipaglilitsyon kita ng aso. Ay, hindi ako kumakain ng aso. Tama na yan. Parehas na kayong matanda, mataas pa rin ang ego nyo. Aba iho, hindi mo alam kung paano sinaktan nito ang puso ko. Kaya ako'y tumandang binata dahil inagaw niya sa akin si Isabel. Aba, hindi ko inagaw si Isabel. Siya ang nagkusang pumunta sa akin kasi nagmamahalan kaming dalawa. Siguro, Lolo, mas makabubuti pa kung magkabati na rin kayo ngayon. Tsak na pinag-adya ng panahon na magkita kayo ngayong matanda na kayo para magkabati na rin kayo. Hindi. Kailanman hindi ko babatiin ang taong dahilan kung bakit iniwan ako ng nag-iisa kong minamahal. Habang sila'y nag-uusap ng payabangan, dumating ang Kapitan Del Barrio. Kapitan, ikaw pala. Sinabi nila na patay na ang mapanalasang aswang, pero ibinalita ng kapitan. Nung isang gabi lang daw, meron na namang natagpo ang patay. Kapitan Del Barrio, isa po akong albularyo, ako po si Nolesto. Pinapangako ko po sa inyo na wala nang mananalasang aswang dito sa inyo. At pati sa amin, may pagpapatuloy ko na rin ang pagiging albularyo ko. At syempre, magpapakasal na kami ni Hilda. Aba, hindi ka pa nga sinasagot ng apo ko eh. Lo, doon din ang punta noon. Teka, imbitado ba kami dyan?
Siya nga naman, imbitado ba kami dyan? Double C, double B, double T. Obligado. Imbitado kayo, hindi ba Vince? Ha? Oo, siyempre, matik yun. Hindi nagtagal. Bumalik si Vince sa lugar na yon dahil nakatakda na ang kasal. Dumating din ang kanyang mga magulang at syempre ninong pa si Canole. Hindi pa nga noon matanggap ni Hilda at ni Vince na ninong si Canole dahil nga batang-bata ang itsura nito. Kumpara sa ibang mga ninong, hindi rin sila makapaniwala na halos triple ang edad ni Canole kesa sa kanila. Magandang gabi po sa inyong lahat, ito ang ating kwento. Huwag kalimutan na mag-comment ng Hi Commander o kaya na may Hello Commander. Isang comment nyo lang ang makita ko, masaya na po ako. Salamat po. Ay